Mga kabayan, sinibak na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong asawa ni Atty. Harry Roque, ang dating legal advisor ni former President Duterte. Si Myla Roque ay pinalitan sa kanyang pwesto bilang Board of Trustees ng Pag-ibig. Matatandaan na isa si Atty. Harry Roque sa mga tumutuligsa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipagtanggol itong si dating Pangulong Duterte. Dahil dito inaasahan ng ating mga kababayan na lalong mag-iinit at bibirada itong si Roque dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagkakasibak ng kanyang asawa. Sino ba talaga ang presidente sa Pilipinas? Iisa lang po ang presidenteng hinalal ng taong bayan. Yan po si PBBM. Pero bakit ang speaker at ang kanyang mababang kapulungan para bagang sila na ang feeling president at sila ang nasusunod? Palitan nyo na po ang inyong speaker. Hindi naman po dapat na dahil lamang sa kanya, tayo magkakawatak-watak. Samantala, lalong lumalaki ang gulo sa pagitan ng Senado at Kongreso. Ito ay matapos ang matinding palitan ng pahayag ng ilang mga kongresista para ipagtanggol ang kanilang pinuno na si Speaker Martin Romualdez Jr. Sabi ng isang senador, dapat ay manahimik na ang Kongreso sa issue ng charter change, pero agad na bumelta ang ilang congressman at sinabi na hindi nila pababayaan itong si Romualdez. Siya pa ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. We will stick to healthy and democratic debate as instructed by the President. Wala namang bullying na nangyayari. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow. Yes. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin tong saligang batas. Sa isinagawang pagdinig sa Senado, kinwestiyon nila kung talaga bang dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabago ng saligang batas kumpara sa napakarami pang problema ng bansa. Sabi ni Senator Grace Poe, baka dumating ang panahon na ang mga dayuhan na ang magkokontrol sa ekonomiya ng bansa kung hindi natin ito pag-aaralang mabuti. Pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina at public utility jeeps natin. Handa ba tayo dito? Kaya ba natin makipagkompetensya sila? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Bumuelta ang mga kongresista sa sinabi ng isang senador na manahimik na sila sa issue ng charter change. Giit ng mga mambabatas, hindi sila titikom. Lalo't ang inaatake ay ang House Speaker. Hindi daw sila titikom lalo na inaatake House Speaker. Eh di lumabas din, sip-sip talaga kayo. Diba? Ganun lang kasimple. Sip-sip po talaga kayo. Kamara, hindi ho ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyong yan? Yung mga sinasabi ninyo, kahiya-hiya yan eh. Hindi ho ba kayo nasasabihan ng mga asawa ninyo, ng mga pamilya ninyo? Bakit ka sip-sip, nay? Tay, nay, ba't sip-sip ka masyado kay Romualdez? Sabi naman ng congressman, anak, yung kinakain mo, tandaan mo, galing sa kanya yan. Kaya shut up ka na lang dyan. Shut up ka, ha? Wala namang bullying na nangyayari. Ito ang sagot ng Kamara sa Chinese New Year wish ni Senator Nancy Binay na stop Walang pambubuli pero sinasabi ninyong bilisan. Araw-arawin ka kaya kita dito, sabihin ko sa'yo, bilisan mo rin yung pagtatrabaho ninyo. Masyadong PI ang inaasikaso nyo. Diba? Wala ka pala eh. Bilisan mo, hoy! Diba? Maaaring sabihin nyo, bullying din yun. Parliamentary bullying. Sa isang radio interview, sinabi ni Binay na hindi dapat mawala ng pag-asa. Hindi rin daw masamang mangarap na sana pagpasok nila ngayong araw ay mananahimik na ang Kamara. Ang Chinese New Year wish ng Senadora, tinapatan ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez.
Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin. Kita niyo yung logic nitong congressman na to? Sabit eh. Ha? Let love rule. Kung iralin daw ang pagmamahal sa bayan nitong mga senador, aprobahan na kagad yung pagbabago ng konstitusyon na inano ng Senado at ng Congress para daw makapagtrabaho na sila. Gunggong ka ba, sir? Hindi ka makapagtrabaho nang hindi binabago konstitusyon? Atinan nyo ha. Ulitin natin ang sinabi niya ha. Ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin tong saligang batas. Hindi, kaya nyong ayusin ang trabaho ninyo nang walang pagbabago sa saligang batas. Kinagalit mo ko kung maling-mali yung yung argumento mo na hindi nyo magawa trabaho ninyo dahil walang pagbabago sa saligang batas. Pambira ka. Ano ka? Hindi, isipin nyo mabuti yun ha. Anong klaseng logic yun? Hindi nila magawa trabaho nila dahil di mabagong batas? Ano ka pala? Dapat ka mag-resign. Kasi ang dami nang nauna sa'yo na nagawa naman nila yung trabaho nila without changing the Constitution. Sobra yung pagiging sip-sip mo sa speaker nyo, ha? Ang resolution of both houses number 6 na tinutukoy ni Suarez ay ang resolusyong tinatalakay sa Senado na naglalayong amyendahan ang economic provisions ng ating konstitusyon. Bukod kay Suarez, dumepensa rin para sa Kamara sina Marikina Representative Stella Kimbo at Albay Representative Joey Salceda. Hindi naman daw pwedeng manahimik sila lalo't si House Speaker Martin Romualdez na tumatayong padre de pamilya ng Kamara ang inaatake at itinuturong may pakana ng bayaran ng pirma para sa People's Initiative. Dapat na raw itigil ng Senado ang pagdinig tungkol sa PI. Absolutely. I follow the hearings for the two hearings that they've had. And wala po silang napatunayan na merong nakatanggap ng pera o di umano sa kapalit ng kanilang pirma. It's starting to look like a witch hunt. And of course, it's not helping the interparliamentary relations between the Senate and the House of Representatives. Grabe yung pagiging diktador nitong mga congressman, Napaka walang niya din, Parang ang dating sa kanila, bilisan nyo. Tapos sasabihin nila, hindi sila bully. Bilisan nyo. Tapos hindi kayo bully. Anong tawag nyo dun? Ganun lang naman kasimple. Utusan mo yung Senado, bilisan nyo, na magawa namin yung trabaho namin kaagad, na mabago na agad nating konstitusyon. Bilisan nyo, Tapos sasabihin mo, hindi bullying yun. Tuktukan kita, sir, Tinanggal na po sa pwesto ang asawa ni Harry Roque, si Myla Roque. Board of Director pala ito ng Pag-ibig. Kaya asahan natin pagka si Roque ay nagtatahol na naman. Nagtatahol parang askal, Pag nagtatahol na naman ang kababanat sa administrasyon, ay dahil nga yan sa pagkatanggal. Kung dati, banat siya ng banat, yung palang asawa niya ay nasa gobyerno, grabe naman, walang delikadesa itong mga taong ito. Nasa gobyerno ang asawa mo, wala kang ginawa kundi banatan ng gobyerno. O yan, tinanggal tuloy. So ngayon, lalo kang magiging mainit. O pag ikaw ay lalong tumindi ang banat ngayon, ang ibig sabihin yan, personal na. Kasi tinanggal na yung asawa mo. Kasi naman delikadesa, di ba sinabi na natin ng araw pa? Dapat pagkatapos ng term ni dating Pangulong Duterte ng June 30 ng 2022, lahat ng appointees dapat nag-alisa na rin. Voluntary, delikadesa. Kasi co-terminus kayo Bakit kayo nagpa-ewan? Naisipin mo, halos 2 taon din itong asawa ni Harry Roque sa Board of Director. O magkano sweldo niya at allowance niya. Pagkatapos walang ginawa si Harry Roque kundi banatan ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayan na. So, wake up call. Wake up. Gising.
Lahat pong mga nasa gobyerno na identify kay Duterte, tapos kayo ay pro-Duterte, si Duterte pa rin ang inyong Pangulo, delikadesa naman, umalis na kayo. Para naman magkaroon ng pagkakataon ng Pangulong Marcos na makapagtalaga ng mga taong ang loyalty ay nasa kanya. O ang tunay na malasakit ay nasa kanya. Katulad ditong mag-asawang Roque. Si Roque, Mrs. Roque, nagpapasarap sa kanyang pagiging board of director ng Pag-ibig. Korporasyon ng gobyerno yan. Pagkatapos si Roque, araw-araw halos bumabanat sa gobyerno. Anong delikadesa meron? Wala. Dapat nun, June 30, umalis na rin siya. Kasi ang lahat ng presidential appointees, pag alis ng presidente, dapat alisan na. Hanggang ngayon, alam ko, maraming board of director, chairman, commissioner, at kung ano ng mga posisyon sa gobyerno, nandyan pa rin. Hindi sila umalis. Umalis na kayo, pagbigyan naman ninyo ang Pangulong Marcos na makapagtalaga ng tao. Ngayon ang ilagay po ay si, Doria Bilarde. Meron na hong Bilarde nilagay, kapalit ni Myla Roque, dyan sa Pag-ibig. Ayan. Kaya mula ngayon, ngayong araw na ito, kasi kagabi lang lumabas ito, alas 5 na, last hour, labas ng PCO. Asahan natin ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw, lalong matindi ang mga banat ni Harry Roque. At alam na ninyo, pag bumanat yan. Ibig sabihin dahil tinanggal na yung asawa niya. Hindi kayo nag-resign, napilitan kayong tanggalin. Kaya pag ang mga banat ni Roque at mga argumento ni Roque, may kulay na. Noon, ang kulay niya, masyado siyang Duterte. Ngayon, pag ang kanyang mga batikos sa gobyerno, lalong ang magiging kulay dahil tinanggal ang asawa niya. Yan ang hindi nyo alam. Mahirap po yung may bagahe, may handicap. Pagka may bagahe, may handicap ka, masisilip at masisilip. Anak kayo ng tatay ninyo. Nakikinabang pala kayo sa gobyerno. Banat kayo ng banat sa gobyerno. Para ding ito si Roque talagang manang-mana sa mga Duterte. Si Pangulong Duterte, former President Duterte, banat din ang banat sa gobyerno, pero ang kanyang mga anak nasa gobyerno. Yung anak niya, Vice President. Si Pulong, Congressman. Si Basti, Mayor. O di ba lahat nasa gobyerno? Pinapasweldo ng bayan. Pera ng bayan. Pera ng mamamayan. Pero banat sila ng banat sa gobyerno. O like Roque. Banat ng banat sa gobyerno, yun naman pala yung nakikinabang yung asawa. O naloko na. Kaya again, inuulit ko, bigyan naman po ninyo ng pagkakataon ang Pangulong Marcos na magtalaga ng mga taong kanya at ang loyalty ay nasa kanya. Yung magiging kakampi from day one.